So sa growth and decay, pag sinabing growth and decay, it could be a growth of population, growth in terms of money, ayan. Pag naman decay, decay ng bacteria, may growth din sa bacteria, no? So decay ng radioactive elements, okay? So lahat 'yon is pag-aaralan natin. And may tatlong types ng population growth model. So, number one, yung exponential growth. Ito yung i-discuss natin sa exponential growth. Yung numbers 2 and 3, sabihin ko lang sa inyo, pero hindi ito yung model na gagamitin natin. No? Although, ginagamit din to, no? Logistic tsaka Gompertz growth for a certain instance. No? Okay? So, yung exponential growth, it is the rate of population P, where P is a present population, no? That is proportional to present population. Sabi, yung rate daw, rate ng population P, okay, that is proportional to the present population P, okay? So kapag in-equation mo, lalagyan mo lang ng constant of proportionality. Ano to? Constant of proportionality. Okay? K. Okay. And then, pag sinolve natin yan, kasi ano lang to variable separable lang to So, pwedeng paghiwalayin, take note, ang variable lang dito ay P tsaka T. Yung K, constant lang yan. So, pag pinaghiwalay natin, dP over P equals K dt. Okay? So, syempre, variable separable, pwede mo nang i-apply yung integration on both sides once na nakuha na natin yung uh, nahiwalay na natin yung dalawang variable. This is ln of P. Ln of P equals KT plus C. Okay? So, ang kailangan natin yung P. So, extract natin yon by raising both sides with E. So, E raised to ln of P is P equals E to the KT times E to the C. Take note, ang E raised to C, so constant pa rin yan, so palitan pa rin natin ng C. Therefore, yung exponential growth formula is C E to the KT. Yan yung tinatawag kong working equation kapag exponential growth, no? Yan, okay? So, tandaan niyan para hindi laging dinederive, no? P equals C E to the KT, where P is the population, C constant, ito, K yun constant of proportionality. T is time, and C is the arbitrary constant. Okay? So, parehas tong constant, pero magkaiba yan, no? Okay? Ito, yung pag sinabing logistic growth, yung rate ng population niya is proportional to P times L minus P. So, where L is the population limit. Dito kasi sa exponential growth, pag tingnan mo yung graph, no, regardless kung may resources pa siya o wala. Basta ganyan yung growth niya, no? Ito kasing logistic growth, although medyo makatotohanan, no, in reality. Kung halimbawa, ito lang yung limit niya, no? Limit ng population, no? Hindi na siya pwedeng umabot pa doon. Okay. So, okay. Hanggang dyan lang siya, no? Parang gano'n, no? Ito naman, Gompertz growth, by certain, population na na-apply. For example, Gompertz growth is for the growth of wolves. Ganon. Ganon nung hindi siya exponential. Kaya napansin niyo yung mga animal nag-extinct kasi nga hindi lahat 'yon katulad ng humans na exponential ang pag-grow. Naintindihan? Hindi lahat na-apply ng exponential growth. So, in particular, Gompertz growth is for some animals like yung wolves, no? So, rate of population P
is proportional to P and natural log of L over P. So, hindi ko na kunin yung working equation nito since hindi naman natin to ina-apply sa hindi yung binibigay, no? Talagang ang exponential growth yung ginagamit natin. Okay? So, try natin mag-solve ng population, ng growth. Okay? So, population growth muna tayo. Okay? So, yung population growth, mapapamiliarize kayo dito, no? So, makikita nyo dyan, maraming population na given, tapos may time, okay? So, sabi sa population growth, let's say the population of a certain country is known to increase at a rate proportional to the number of people presently living in the country. Okay? So, isa-isahin natin, ha? Yung first sentence class, okay? Sinabi niya lang dyan kung ano yung growth model na gagamitin mo. Kasi sabi dito, yung rate daw ng population na yung population rate, no, is proportional to the number of people presently living in the country. Eh di ba, yung rate, di ba sabi kanina, ito rin yun yung sinolve natin. So proportional daw dun sa present population. Okay. So, good thing, sinasabi niya pa yon, pero kahit na hindi naman niya banggitin yon, ito pa rin yung solution natin dyan, no? That is yung working equation, P equals CE to the KT. O, tandaan niyan, ha? That would be our working equation. Okay, next. If after 2 years, the population has doubled, and after 3 years, the population is 20,000. Estimate the number of people initially in the country. Okay. So, pakita ko sa inyo, no? Kapag nagsusolve tayo ng population growth, okay, pag nagsusolve tayo ng population growth class, magte-table kayo dito ng population versus time. Okay? Population versus time. Tapos, dito lalagay, di ba? Tapos, make sure that it would be at least 3 conditions, no? At least 3 conditions. Ano 'yon? Condition 1, yan yung initial. Usually initial yan. From the start, t equals 0. Kahit hindi nila banggitin yan. Okay? Dito yung second condition. Then yung pangatlo, syempre third condition. Usually dapat isa lang dyan yung parang no? Okay? Para may makuha tayong sagot, no? Usually kapag doble-doble yung unknown, yan? Possibly equation yung pinapakuha, no? Wala naman sinabi diyan na initially, ganon, no? Pero tinatanong dito sa dulo, estimate the number of people initially in the country. Ibig sabihin, hindi natin alam yon. Okay? Binanggit niya sa second sentence, if after 2 years agad. Okay? Actually, second condition yan. Kasi sabi ko ulit, initial, meron dapat yan. Diyan na nilalagay. So, initially, hindi naman natin alam. Okay? So, pwedeng P dito or pwedeng X, pwede Y, kayo, nasa inyo. Initially, hindi naman natin alam yung population. Then, after 2 years, eto yon, no? After 2 years, the population has doubled. Ibig sabihin, if initially, X, ito X yung kukunin natin, di ba? Kasi, yun ang tinatanong din. Estimate the number of people initially in the country. So, yun yung X, no? Yun yung X, kukunin natin yun. If after 2 years, the population has doubled. Okay. Then, after 3 years, the population is 20,000. Okay. Ang tanong, ano ilalagay natin dito? Okay. Sabi, after 3 years.
Pag sinabing after 3 years, that is reference with respect to the initial. So, 0 plus 3, 3. Huwag niyong gagawing 3 plus 2. No? After 3 years, hindi. Hindi siya after 2 years, then after 3 years, 5. Hindi ganon. Laging naka-reference siya sa initial time. Okay? Sa 0. So, 0 plus 3, 3. Okay? Maliban na lang kung sinabi niya na 3 more years. So, if there is an additional 3 more years, so yun, 2 plus 3 yun. Additional 3 more years, no? So, maliban na lang doon sa grammar na ibigay niya, no? Pero kung wala naman nabanggit, that is with respect palagi sa initial time, no? Okay. Okay. So, sabi sa condition 1, no? So, yung working formula natin, tandaan nyo, ito lagi, ha? So, population, X, gagayahin yan, equals C, e raised to kt. Eh, yung t, 0. 0 times k. Eh, di 0. 1. Sorry. E raised to 0 is 1. Therefore, C equals X. Okay. Plus, sa initial condition, usually, ang nakukuha yung value ng C. Okay. So, okay lang C equals X since wala pa naman talaga, yun ang unknown kasi. Okay. Yun ang unknown kasi. Okay. C equals X. Ay lang yan. Then, sa second condition, again, yung population, ito, 2x yan. Okay? Equal C, apply nyo na yung value ng C. Ano yung C? X yan. E to the kt. Yung t may value na 2, then k. No? Cancel ang x na. Okay? So, therefore, pag kinuha nyo yung k dyan, so pwedeng diretso sa calculator, or take the logarithm of both sides to get the value of k. K is equals to ln of 2 over 2. Okay? Or, ano yung value ng ln of 2 over 2? Okay? K equals, thank you. I love you. Ayan. Nakuha ba, class? Ganito ha. Kapag second condition, ang palagi nakukuha yung K. Okay? So, ibig sabihin, first condition, makukuha ay C. Second condition, K. Okay? So, ganun. Bago makuha yung pinapahanap. Class, ganito. Napansin ko kasi, kapag nakuha nyo yung value ng K, huwag kayong kukuha ng at least 2 decimal o 2 decimal lang. Usually, mas mababa pa yan eh. Minsan 0.00045, ganun pa yan eh. So, ang gawin nyo, para masigurado natin, lagay nyo to, save nyo sa calculator nyo. No? Kasi ganito yan. Sa multiple choice, sa board, no, na-experience namin, yung iba, kinukuha na lang 0.34, ganyan, 0.35. Pero hanggat maaari, at least 6 decimals. Pero, iba pa rin kapag lahat ng values. So, save mo yan sa A. Why? Kasi magkakadikit yung final answer. Napansin namin na kapag at least 2 decimal, pwede ka pang magkamali. Okay? So, napakaliit kasi ng value ng K. No? So, o kaya naman, at least 6 decimals or save nyo na lang sa A. Basta tandaan nyo, yung K, sinisave nyo doon sa calculator nyo. A. Halimbawa, ganyan. Okay? Huwag nyo naman tandaan. Huwag nyo tandaan. Kaya sulat nyo na lang. Tapos sa third condition, dapat makuha na yung mga unknown. No? Usually, ganun. No? So, yung population, P, ayan, no? Dapat ito ay 20,000, third condition, eh.
Third condition, no? 20,000 equals C. C is X. E to the KT. Yung K, di ba, sinave mo sa A times T. Yung T, 3 yan. Okay? Yung ano na lang bali dyan, yung X. Okay? X. So that, when you solve X, that is 20,000 divided by E raised to 3A. Yung A dyan, yung sinolve nyo. Okay? Yun nilagay nyo sa calculator. So, ano yung value ng X? Ayan, 7,071. Okay? 7,000. Pwede nyo i-message, ha? People o person? Ano ba? The number of people, no? 7,071. Naintindihan, class? Sige, sige. So, ito naman yung about sa chemical reaction. No? So, hindi naman palaging ang ginagamit yung exponential growth. Kasi minsan, may, lalo na dito sa type ng mga chemical reaction, meron din to sa lumalabas sa, ano, sa problem, no? Na, limbawa, kino-convert natin, so, kino-convert yung substance A to another substance. So, na magiging substance B. Kung paano i-convert yon is by chemical reaction, no? So, during a chemical reaction, substance A is converted into substance B at a rate that is proportional to the square of the amount of A. So, when T equals 0, 60 grams of A are present, and after 1 hour, T equals 1, only 10 grams of A remain unconverted. So, how much of A is present after 2 hours? So, ito munang, ano nyo, pansinin nyo, yung first sentence. Okay? So, hindi yan katulad nung sa ano, yung P equals C to the KT, hindi yan. Kasi nagbigay siya ng rate ng conversion. Ano yung kino-convert natin? Yung substance A. No? Sabi, proportional daw yan sa square to the amount of A. Hindi yan. So, syempre, kapag in-equation mo na yan, lalagyan mo ng constant of proportionality equals KA square. Okay? So that kapag variable separable pa rin, so dA over A squared, equals K dt. dt. Okay, dt. Diba? Okay, integrate nyo both sides. Okay. So, ano yung integral ng dA over A squared? So, that would mean negative 1 over A equals KT plus C. Okay? So, kailangan ko yung value ng A. So, therefore, A equals, so, cross-multiply lang nito, no? Okay? So, negative 1 over KT plus C. Okay? So, take note, this would be the working equation for that type of differential equation. Okay? So, dito natin i-base yung ano niya, yung mga formula, no? Yung sa kada table, no? Okay? So, pakita natin dito. At when t equals 0, o gano'n, no? Gano'n ulit. Magte-table ulit. Okay? Table ka lang dito. Lagay mo dito yung A. So, parang population time with population versus time ulit yan.
So, sabi ko, tatlong condition ulit. Tatlong condition. Okay. Ay. Patayin nyo na. Ano ko hindi abot eh. Okay. So, ito, no? Uh, sabi, initially, oh, when T equals 0, 60 grams of A are present. Okay. Ay, madali pa intindihin yan. Di 60 lagay mo, no? 60. Tapos nga pala, no? Kailangan maging consistent kayo sa time. So, pag binalikan ko dito, no? Yung kaninang problem dito, that is in terms of years. Okay? Years lahat to. After 2 years, after 3 years. Pero dito, in terms of R yan, no? Puro R's yan. Okay? So, dapat R's lahat yan. Ibig sabihin, kapag nag-seconds yung isa, i-convert mo. Okay? So, at T equals 0, sabi 60 grams of A are present. Okay. And after 1 hour, 1 hour. Oh, in terms of hours yan. After 1 hour, T equals 1. Okay, nilagay talaga T equals 1. Only 10 grams of A remain unconverted. Nilalagay mo dito 10. Okay. O sir, paano yung second, hindi naman siya second equation. Yung second condition, hindi siya second sentence, second condition. Okay? After 1 hour, only 10 grams of A remain unconverted. Okay. So, what if the second condition say, after 1 hour, 1 hour, sabi 1 hours. After 1 hour, huwag sa grammar. 50 grams is converted, no? 50 grams is converted. Ano ba, binigay ganito. Ito, hindi ka pa mamamali. Kasi sabi, 10 grams of A remain unconverted. Okay? Sa second condition, kapag binigay ganito, after 1 hour, 50 grams is converted. Okay? So, ganito pa rin ang ilalagay mo. 10 grams tapos 1. Bakit? Take note, ang ilalagay mo dito sa A, take note kahit ano yan yung no? These are the remains or unconverted. Okay? Kasi kapag na-convert na siya, magiging substance B na siya, tandaan nyo. So, unconverted. Ito yung mga natira. Ito yung mga remain or unconverted. Ibig sabihin, pag kinonvert na yung 50 grams, ibig sabihin, 10 grams na lang yung natira. Naintindihan, class? So, same lang yan. Halimbawa, tricky, no? Tricky yung question kapag sinabing 50 grams is converted. Oh. Nilagay mo 50 dyan, mali kayo. Why? Kasi, ang sabi, unconverted lang ang ilalagay dito. Naintindihan? Kasi 60 grams, A lahat yon. Ayan, no? A, hindi pa yan B. Kasi kapag kinonvert mo siya, magiging B. Okay? Ngayon, ang tinatanong, how much of A is present after 2 hours? O, gawin natin X to. No? After 2 hours, okay, that is with reference to the initial, no? So, hindi mo dyan lalagay 2 plus 1, no? After 2 hours, ilan na daw yung present? Ibig sabihin, ilan yung natira? Okay? Hindi yung na-convert. Okay? Ilan yung natira? Okay? So that, so, condition 1. So, ito yung natin, A equals, yung A, 60 grams. 60 equals negative 1 over K times 0 plus C. Okay? So, K times 0 is 0. Therefore, sabi ko nga sa inyo, yung first condition, lagi makukuha C. That is negative 1 over 60. Okay. Nandiyan si Shelly pala. Ayun, nakita ko na. Ay, sige, Shelly.
Sige. C equals negative 1 over 60. Ayan, ayan, ayan. Tapos, yung second condition, ten grams na lang tong A equals negative 1 over K times T, which is 1. Yung plus C, that is minus 1 over 60. Okay? So, kapag sinolve natin yan, anong makuha values na ano yun? K equals 0.8 o negative 1 over 12, ganon. Ito. Yan. So, ito i-save nyo to sa A. Save nyo yan sa A. So that yung last x x equals negative, third condition pala to. Negative 1 over K, yung nasa A, times T, 2, minus 1 over 60. Ano yung value ng x dyan? Ito yung natira. Tama ba? 5.45 grams. Ito yung number of substance A that is unconverted. Ibig sabihin, yung na-convert is 54.5, no? 54.55, no? Na-convert na yung 54.55. Pero ang tinatanong, how much of A is present? So, pwedeng tanong, how much of A is converted after 2 hours? So, yung yung converted, 60 minus 5.45 grams. No? Pag yung converted ang tinanong, converted, so 60 grams minus yung natira after 2 hours, no? Okay? So, kapag ang tanong yan, no? 54.55. Okay? Pero, tinatanong kung ilan yung present pa na A, ibig sabihin, ito yung natira, remains, unconverted, etc. Naintindihan, class? Okay. So, the answer is 5.45. Okay? Okay. So, next. So, ito naman, mga radioactive substance. No? Still, we are on growth and decay. This is decay. Radioactive. Usually, nasa solve to sa mga chem din, no? I think nagaganito rin, no? Okay? But solvable din yan sa differential equation. Okay? Sa radioactive substance, no? Halimbawa, meron sa isang lugar, nagpasabog ng nuclear, halimbawa, nagte-testing, o kaya naman na, na talagang pinasabugan, natamaan ng, halimbawa, may war, so may ginamitan ng nuclear, no? Siyempre, kung ano yung nade-detect na klase na radioactive element, dapat alam niyo kung ano yung half-life, no, para malaman niyo kung hanggang kailan siya mawawala, no? Kasi kapag hindi, then tinira ng mga pwedeng tao, ng hayop, ganun. Pwedeng masalaula yung kanyang genes, yung DNA, etc. na mag-suffer yung future, no? Ganun, no?
So, a radioactive substance has a half-life of 1,620 years. So, A, if its mass is now 4 grams, how much will be left 810 years from now? Or B, find the time T1 when 1.5 grams of the substance remain. Okay? The solution. So, sabi dito, half-life. Pag sinabing half-life, ito yung mangangalahati na siya. Okay? Nangalahati na siya. Okay? So, pag nag-solve tayo dito, still, ang gagamitin natin naman ay yung population growth. And para sa decay din to. Okay? So, kailangan din ng table that is population with respect to time. Okay? So, yung population natin dito, lumalabas yun yung kanyang radioactive. Yung natira. Okay? Yung natitira. Parang yung kanina sa sa chemical reaction. Yung natira. Remain. Okay? So, hindi yung nalulusaw, no? Yung natitira pa. Okay? Sabi, if its mass is now 4 grams, okay? Lagay natin A. If its mass now is 4 grams, so ito yung start. Okay? Kung ito ay 4 grams, okay, initially, how much will be left 810 years from now? Okay? So, etong how much will be left in 810 years from now, pwede man natin lagay na dito o kaya sa third na, no? Pero, lagay muna natin tong half-life kasi may sigurado na to, no? Pag sinabing half-life, tapos may initial value siya, edi kalahati nung natira, ibig sabihin, yung 2 grams, nalusaw na yon. May natitira pang 2 grams after 1,620. So, this is in terms of years. Okay? So, after 1,620 years, 2 grams na lang natira. So, tinatanong, after 810 years, how much will be left? Okay. Sabihin natin X yan. No? How much will be left? Then, may isa pang tanong, find the time, extra na tanong, lagyan na natin, how much time, T1, if 1.5 grams, no, of the substance remain. Okay. So, sa A muna tayo. Ito na nga yung A. So, sa A, sabi, sa initial condition, okay, 4 equals C, e to the k times 0. So, e to the 0 ay 1 yan, 1, 1, 1. Okay. Therefore, C equals 4. Okay. Then letter B, P, 2. 4, e to the k t. And T, 1,620. Therefore, anong K ang makukuha nyo, class? Second condition to, hindi B. Second condition. Sa second condition, so B yung makukuha nyo. May sagot na kayo. Negative 427.86 times 10 raised to negative 6. Masyado maliit no? Lang. Inayos ko lang, engineering. Lagay nyo na lang sa A para save nyo sa A. Masyado maliit yung value. Mapansin nyo to, class, yung mga ganitong klase ng problem, no? Ano to hindi siya growth, decay. Kapag decay, class, yung K, mapapansin nyo negative yan, no? Mapapansin nyo negative yan kapag decay. Kapag ang K nyo positive, ang problem is
Kapag growth, ang problem is growth. Pataas, no? Lumalaki. Ibig sabihin yung K nyon, positive. Okay? So, ganun lang naman yan. So, yun. Next. Sa third condition class, ito, kunin na natin. Ito yung sa A. No? So, X equals C for e to the kt. kt. K is nasa A, T is 810. So, therefore, ang value ng X ay equal sa 2.83, no? 2.83 ano 83 grams. Okay. So, mas matagal nga itong 1620, 2 grams eh. So, medyo marami pa to, 2.83. Kasi after 810 years lang yan eh, no? So, ibig sabihin, ganyan katagal, no? Yung matagal, yung matira. Tapos, yung sa B, yung X, 1.5. C, 4. E to the K, yung A, times T1. Okay? So, ang unknown lang dito yung T1. So, ano yung makuha yung value ng T1? Kailan daw siya magiging 1.5 grams na lang? That is equal to pares ba? Terms of years to, no? 2,292 years? Yan. Medyo matagal, 2,292 years. Paano siya makakuha? Maka 1.5 grams. No? So, ganun siya katagal. Naintindihan, class? Okay, next. This time, ito naman yung money. Okay. Pag money, syempre, maglalagay ka sa bangko, growth yon, no? Growth yon, terms of money. So, given if 150 pesos is deposited in a bank that pays 5.5% annual interest, compounded continuously, the value of the account after T years, saka 10 years, kukumputin natin. Naglalagay siya ng 150 ngayon, magkano daw yung magkano daw yun after 3 years or 10 years with the same annual interest. Okay? So, ganito, no? Pag sinabing, ito pag-aaralan nyo rin naman to sa pagdating sa EECO, Engineering Economy. Ano ang ibig sabihin ng compounded continuously? Halimbawa, may pera ka, 100 pesos. Okay? No? Tapos, sabihin natin, ang bangko, meron siyang 10% interest rate. No? Interest. Okay? So, after a year, usually annual interest yan. No? So, after a year, no, first year, magkano na siya? O, di magiging 110. Kasi, 110, yung 10%, yun yung tinubo niya. O, di 110. Okay. So, kung sa second year, magkano na pera niya? Magkano na pera niya sa after second year? Sa tingin niya magkano?
121. Yan na yung pera niya. 100. O, 2 taon yun. Ha? 2 taon. Okay? Bakit? Kasi 110 plus yung tinubo nitong 110 is 11. No? 11. So, 110 plus 11, 121. So, ibig sabihin, yung tinubo niya na 10 pesos, tumubo ulit. Kasi 10% ng 10 is 1 peso. Okay? So, compounded continuously. So, yung 10% nito, 10. Pero, pagkatapos ng isang taon, ang 10% naman nito, 11 na. Ibig sabihin, the next year ulit, ang interest nito, 12.1. Tama? So, 12.1 peso. So, ganun, no? Okay? So, ganun ang ibig sabihin yan, no? So, ibig sabihin, mag-solve tayo, no? Ito yun, no? So, again, money, population, versus time. Sabi, ang amount daw na nilagay ay 150. Terms of peso yan. So, yan yung initial. Tinatanong, after T years, no? After T years, ano daw ang kanyang, magkano daw? Magkano daw? Ano mo, X. Okay. Still, ang gagamitin natin is growth. Ayan. P equals C e to the kt. Condition 1, 150 equals C e to the 0. Okay. C equals, therefore, 150. Okay. Then yung pangalawa, X equals C 150 e to the K times T. Ganito class, no? So, yung K, ito yun, no? Yan yung interest. Yan yung interest rate. Given na yung K equal sa 5.5 yan, di ba? 0.055 plus. Yan na yan. So, dalawa lang condition yan talaga, no? X equals 150 e to the 0.055t. Okay? So, ibig sabihin, equation yung hinahanap dun sa letter A. Yan, equation yan. Equation yan. Kasi, dalawa yung unknown eh. X tsaka T. Okay? X tsaka T. So, tingnan nyo, hindi na natin sinolve yung K kasi given na. No? Given yan. Ayan, no? 5.5%. 5.5% or 0.055. Okay? Then, yung last, no, hindi actually to third condition eh. Okay? So, bibase na lang natin dito. Ito na yung formula niya. After 10 years, ano daw, y na lang to, no? Magkano na daw yung value niya. Okay? After 10 years, tandaan nyo, 10 years yan. So, y equals C 150 e to the k. Ano yung value ng y? $259.5.
99. Parang 260, no? Okay. Ito yung ano diyan, no? Kapag alam mo na, no? Kapag alam mo na. Okay. So yung 150 mo ngayon, hindi mo na ilalagay sa bangko. Bakit? Kasi after 10 years, 260 lang siya. Baka 150 ngayon, makabili ka pa ng 2-piece chicken na may ano, no? Na may ice cream. Ito, sa pagdating ng after 10 years, baka ano na lang yan, baka ice cream na lang mabili mo dyan, no? O baka yan na impression ng 2-piece chicken yan. Okay? Siyempre, pag maglalagay ka sa bangko, lalakihan mo, no? Okay lang siguro sa simula, pero dadagdagan mo. Ganun, no? O kaya, gamitin mo na lang ng pang negosyo, no? Umpisahan ka ng ano, magpalamig ka sa inyo, no? At init kayo na, bili ako ng panggulaman, no? 150, baka 500 yan. Tubong lugaw yan. Lagyan mo ng matamis para bumalik sa iyo. Sunod dyan, may kwek-kwek ka na. Naintindihan, class? Basta sa compounded continuously lang yun. Any question, class? Naintindihan? Okay, okay. Next. Dito naman tayo sa carbon dating. Okay. Pangatlo ay yung next na application ng growth and decay is carbon dating. No? Okay. So, given an archaeologist investigating the site of an ancient village finds a burial ground where the amount of carbon-14 present in individual remains is between 42 and 44% of the amount present in live individuals. Okay? So, estimate the age of the village and the length of time for which it survived. So, ganito, no? Pag sinabing carbon dating, no? Ewan ko, nasa-solve din ata to sa tama, na ganito din ata kayo sa chem o hindi. Sabi, no? Yung carbon dating, dito natin nalalaman kung gaano nakatagal na buhay yung isang uh, living thing, no? So, take note, pinag-uusapan, ang naka-carbon dating dito, yung mga living things. Okay? Living things. Pag sinabing living things, ano yon? Yung mga puno, yung mga dahon, mga plants, animals, of course humans, kahit yung trunk ng puno, consider yun na ano, living things yun, no? Part ng puno yun, no? So, yung mga yung sa mga ano, mga dinosaurs, living things. Ganito, no? May isang scientist, ang nakuha ko lang name niya is si Libby. Libby, no? So, Libby. Hindi sa kanya galing yung word na living things, ha? No? Libby. Libby lang yung ano niya. Na-discover niya lang, no? Sabi, no? Parehas nga ito ng carbon-12 at carbon-14. Itong mga carbon-14, yan. Dito sa atmosphere, no? Nabanggit yun, atmosphere, no? Lahat ng living things, meron yan. Okay? 100% sa mga buhay. Okay? Pag namatay na yan, hindi yan totally nawawala. Okay? So, ginawa ng Diyos to in order para malaman natin yung past, no? O girls, ha? Hindi to yung way ng ano, paghalungkat ng past. Iba yun. Iba yun. Iba yun. So, para malaman natin, no? No, kahit yung matatagal na ng buhay, no? Okay? Is
makuhanan pa rin natin ng records kung gaano sila katagal no, nabuhay dito. Carbon 12, carbon 14 usually ginagamit dito sa problem na to. And then, halos parehas naman yan. No? Kasi ang carbon 14, okay, carbon 14, tandaan nyo to ha, hindi man banggitin, ito hindi binanggit dito, no? Ang kanyang half-life is 5,700, 5,730 years. Okay? 5,730 years. Okay? So, ganun katagal yung half-life niya, no? Okay. So, ganito, no? Yung may pumunta na archaeologist do sa burial ground. Okay? Burial ground. Tapos, sa burial ground na yan, BGC, no? BGC. Burial Ground Center. Charot. Diba? Sa may burial ground yan. Na may nakita sila dito, of yung isang remain, iba yung mummified. Hindi ko alam kung kasama yung mga ganun, no? Sa Egypt. Pero dito, 42% na remains na may carbon 14. Okay? Tapos, may isa sila nakita din. Ito yung pinakamarami. 44% pa yung natira na carbon 14. Okay? Hindi ko alam kung saan kinuha yung buhok, buto, etc. Usually, yun naman naiiwan, no? Buhok, buto. Ano pa yung naiiwan nila? Wala. Magamit nila, hindi naman, wala naman ano yun. Wala naman carbon 14 yun. Thus, the rest na nakita nila in between, no? In between 42 to 44%. Ito yung extreme. Ito yung pinakakonti, 42%. Ito yung 44%, pinakamarami pa, no? Okay? Ang ibig sabihin ng 42% na may carbon 14, lumalabas na ito yung unang namatay pa. Siyempre, siya yung unang, once na namatay kasi siya, doon na nag-start mawalan siya ng carbon 14. Pero hindi ganun katagal. So, 5,730 years, half-life pa lang yun. Okay? First to die. Di ba? That is a first to die. Okay? Tapos, yung 44%, ito yung, sabihin natin, the last one died. No? The last one died. Tama ba? Naintindihan ba, class? Okay, good. Pag kinuha natin yung time, no? In terms of time, ito yung oldest, no? T oldest. No? Oldest or yung old, siya yung old. Okay? Then, kapag kinuha natin yung with respect to time, ito yung latest. Ito yung latest na namatay, no? Sa kanila, doon sa village na yun, no? Yung oldest, yung latest, di ba? Tapos, kapag chinek natin yung timeline niya, di ba? Let's say, ito yung oldest, okay? Then, dumaan yung panahon, no, nandiyan sila nabuhay, then, yung namatay na yung huli, yung last na katutubo. Ano yung tawag doon? Sabi ka-village nila. Ka-village. No? Tapos, ito na yung present. No? Ito yung present. Okay. Ngayon, tinatanong kasi, estimate the age of the village at saka length of time for which it survived. Di ba? Pag i-check mo yung yung timeline, halimbawa, kukunin ko yung age ng village, so i-base ko sa old yon. I-base ko sa old, old, that would be the age of the village, no? Siyempre, nag-start dyan, no? Nag-start siya dyan, no?
And then yung latest, ay yung length of time for which it survived, ito yon namatay yung una, tapos sumunod yung mga angkan, hanggang sa namatay na lahat. Ito na yung last. Ito na yung length na nag-survive sila, no? Ito na yung length na nag-survive sila. That would mean T old minus T latest. Naintindihan, class? Ha? Length they survive. Okay? This is the length they survive. Naintindihan ba, class? Okay. Wala pa tayo dun sa solution, ha? In-explain ko lang, no? Para susunod, mga ganyang klase ng problem, no? Masundan nyo. Okay, so, ilalagay ko yung growth and decay na, no? Still, P equals CE to the KT yung gagamitin natin. Yan pa rin yun, class. Yung P, population, lumalabas yan yung carbon 14. Wait lang. Hindi na magkakasya. Burahin ko na to, ha. Alam niyo naman to, P equals CE to the KT. Yan. Formula natin. So, P, yan yung carbon 14. Lagay ko na nga, C14. Carbon 14. No? Versus time. Okay. Yung una, syempre, ang start niyan, class, yung 100% pa yung carbon 14 nila. No? E di, ayoko lagay C kasi may arbitrary constant tayo na C. Ganito na lang, P. P na lang ulit. 100% pa yung carbon 14 nila. Okay? So, again, ito yung remains, no? 100% pa yung sabi, ano yan? Yung half-life nila, that is 5,730 years. So, this is years. After 5,730 years, 1 half P or pwedeng 0.5 P. Pares lang yan. Okay? Nangalahati na yung ano nila, carbon 14 sa katawan, sa buto, etc. No? Okay? Kinuha lahat yun. Tapos, sabi, after 0.42, no? Yung 42% yung natira, no? Okay. 42% na lang yung natira. Kailan daw yun? Hindi natin alam, pero sabi ko kanina, T-old. Yun yung time, no? T-old. Then, yung 0.44 na natira, that is T, yun yung latest. Okay? So, kunin natin itong dalawang unknown. So, condition 1, condition 2, and then condition 3. Paresa natin ito masosolve. No? So, condition 1, P equals C e to the KT. Therefore, C equals P. Okay? So, next. Second condition, 0.5P equals C, which is P, e to the K times 5,730. Cancel yung P. What is K, class? Double check. O kaya naman, lagay nyo na sa A. Negative 120.97 times 10. Tama ba, class? Okay. So, sa part 3, okay. So, 0.42P equals P e to the,
Yan yung C. P, e to the K. Yung sinod natin, nilagay natin sa A. Then T. T old. Yan yung T old. So, yung cancel na yung P. T old. So, yan na yung age ng village. $7,171. Okay? So, sabi, estimate, no? Estimate, no? Sabihin natin that is 7,000. No? 7,000 years. Okay? So, ganyan nakatanda yung village. Nabuhay sila. That is 7,000 years ago. Okay? 7,000 years ago. Meron pa. Okay lang, burahin ko na to ah. Okay. The latest. So, sabi, no? Still, 0.44p equals C, which is P, E to the K, yung A, then yung T. T latest. Okay? Cancel yung P. Yung T latest is 6,787, no? Years. Okay. T latest. So, ibig sabihin, pag in-estimate natin yung, therefore, pag in-estimate natin yung length they survive. They survive about yung T old, sabi T old minus T latest. So, 7,100. Mamaya na natin estimate yung sagot nito, hindi yung estimate yung parehas, no? Estimate natin yung sagot nito, 6,787. Equals 384. So, meaning, nag-survive sila about 400 years. Okay? Yung ano nila, 400 years. Okay? Ito yung dalawang sagot. They survived for 400 years and the age of village, no? And the age of the village is about 7,000 years old. Naintindihan ba, class? Okay. So, yun. Yun ano eh. Okay, good. So, tandaan nyo yung half-life ng carbon 14. Usually, kahit carbon 12 eh. 5,730. Minsan approximately 5,700. 5,700. Ganun. Tinatanggalan nila yung 30. So, yun. Mas accurate yung may 30. Okay?